Pero araw mga kaibigan, yung kontakte sa channel. So, kamusta kayo mga kaibigan? Ay mga kaibigan, kami na nagawa kayo ng cabinet para sa kitchen cabinet namin. So, share ko sa inyo mga kaibigan paano namin nilalasan yung aming mga pinto ng cabinet bago namin lagyan ng liston at saka ah bago na lagyan ng liston bago namin ikabit. So, yun ang i-share ko sa inyo mga kaibigan kung paano namin ito nilalasan. Dahil kailangan lasunin natin muna itong mga plywood na ito para masigurado tayo na hindi kaaman sa mga ng ating tatak ng cabinet. Bale, ang ginagawa namin dito mga kaibigan bago namin lasunin ay binubutasan muna namin yung mga tagiliran ng ating plywood ng 360 ng kang laki ng ating talim ng barena. Pagitan niyan mga kaibigan ay 2 inches lamang ang magiging pagitan niyan. Diyan natin ibubuhos yung ating lason para may ma-absorb nung ating plywood. So shoutout nga pala kay Mr. Derek Peña, ang aming electrician, na ako nagpapasalamat mga kaibigan at ako tinulungan dahil wala siyang ginagawa ay tumulong muna sa akin sa pagbubutas ng mga plywood na ito. Shoutout sa iyo pala, paring Derek Peña. Sa napakagaling na electrician po yan dito sa aming project. So ayan nga mga kaibigan, yung binubutas-butasan lang namin yan paikot sa mga tagiliran ng plywood. Siguro maraming magtataka sa inyo, maraming binubutasan ay makikita yan sa tabi ng cabinet. Hindi mga kaibigan, dahil yan mga kaibigan, ilalagyan natin ng liston paikot. Bali yan mga kaibigan, may mga butas yung binutasan natin yung ating mga plywood na yun. Tagal na tayo. Diyan natin ilalagay yung ating lason para dito natin yung kukunin natin ito ng lason para mag-set ng plywood yung lason natin hanggang sa loob ng iban. Lalagyan naman natin ito ng liston so hindi naman siya makikita. So, saka sa ating mga plito. Bali ito ang ating gamit na suminom na panlaso natin. Ang ginagawa natin dito mga kaibigan, ginagawa natin ng krudo. Ito may krudo tayo dito. Ang isang galon na timber guard na to, ang katumbas nito, isang galon krudo din para yung plywood, yung kanyang sulig kasi madaling matuyo ito. Kaya inaano natin ng krudo para medyo matagal matuyo. Kumbaga, hindi basta-basta na sisip-sip ng plywood yung ating lason. Bali gumawa kami ako kaibigan na isang improvise na kumbaga nilagyan ko ng straw. Yan. Ito gagawin natin dito. Yung butas ng plywood, tutuloy natin. Kasi mapuno. Kasi para masisip yung lason.
Yan, gawa ko kayo paano maglagay ng kahoy. Six. Yung mga makikita nyo, pag nilagyan natin itong butas ng bago natin ng butas na ito, makikita nyo, ina-absorb ng plywood yung kanyang laso, tunog na, pero diretso sa ilalim kaya na-absorb ng plywood yung ating nilagay na laso hanggang sa loob, pumapasok siya. Nakakasit tayo na kung anay, kung ano naman yung para sa kahoy, eh, makasigurado tayo na hindi basta-basta nadadaan ng ano yung ating mga plywood. Bali lahat yan paikot, talagyan natin. Di ba? Nag-ulit ko yun. Di yan. Yes, katapos natin malagyan yung mga butas niya mga kaibigan. Ito namang something ito, yung labas. Kaya ito yung papahirap ko ng brush. Na may solid ng din. Tama guys, makikita ninyo kung saan hanggang saan umaabot yung ating nilagay na lason. Saan yung basa, yung basa yan. Yan, sabihin, yung ating nilagay na lason, pumapasok na rin sa kagawin na ng ating plywood. Makikita nyo, tawag kita. Tapos yung mga, ano yan, sigurado na yan na wala nang dadaanan yung anay dito sa tagiliran kasi kung halimbawa hindi yung sumigat sa gitna, wala na siyang dadaanan dahil palibot na ng laso yung kanyang kahoy. So makikita naman ninyo. Babasa yung, ano ibig sabihin, yan yung unabot ng ating laso, yung absorb ng ating laso. Sa ating ginagawa nila. Hindi na kami nakita ng sayo sa ating kalimutan ng masala. Kasi masala sa mga kaibigan ng nasa passage natin nagyan ang ganyan. At ito, gumawa guys tayo ng bote ng soft drinks o ano. At nilagyan natin ng gusto sa gitna. Pinakang gagawin natin pampasirit. So, ganito ko pag nagdalaso ng kahoy. Ang gagawin natin dito, pinatasan natin yan. Yan, pupunuin natin ang laso nitong mga butas na to. Yan, para ma-absorb ng plywood yung ating lason.
mga kaibigan. Tingnan nyo mga kaibigan, oh. Yan. Puno ng lason pero tamo na. Nag-uubos din dahil na-absorb ng ating plywood. Para yung laso natin ay pasok na pasok doon sa mismo kaloob-looban ng ating plywood. Baka sigurado na tayo na pati yung mga ulo sa gitna ng plywood ay mamatay ng dahil sa lason. Dahil na-absorb niyo ang ating lason na inilagay. Mga kaibigan, medyo maingay ang ating video dahil may nagtatest doon sa baba sa kabilang kwarto, kaya no, medyo maingay ang ating video. So gusto ko lang i-share itong kung paano kami naglalaso ng plywood, kung paano namin i-preserve ang mga plywood na ginagawa namin sa mga cabinet. Kasi ang hirap kasi mga kaibigan pagka di natin nilason, mga ilang ano pa lang, ilang taon, makikita natin wala na laman ng ating plywood. Nakaya ng unos o kaya ng anay. Bye. Makikita niyo mga kaibigan niya, kumakalat na yung ating lason sa labas. So ibig sabihin yung ating lason mapasok mo sa ilalim hanggang sa halos lahat niyan. Buong plywood masisipsipan na yung lason nating nilagay. Sigaw-sigaw pa tatlo. Ayun, sinimbahan pa kayo mali. Makikita yung mga paano ina-absorb ng plywood yung ating lason na nilagay sa madaling matuyo. Ito na mga kaibigan na lagyan natin lahat yung nalalason natin lahat yung mga paminto na ng ating cabinet. So kailangan nating itindig yan ng ipatindig natin yung plywood nakatindig para mag-aantay lang tayo ng ilang oras
para ma-absorb ng ating plywood yung laso na inilagay natin. So, para ma-absorb yung ating laso na inilagay. So hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood at sana'y nakapagbigay ng konting idea sa inyong mga pagpapagawa ng mga cabinet tungkol sa paglalason ng o pagpe-preserve ng ating mga plywood para makaiwas tayo sa mga peste na kumakain ng ating mga plywood ng cabinet. So hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat at hanggang sa muli.